Guys, itong reaction ko tungkol sa tweet ni Miss Agot Isidro. Sabi sa kanyang tweet ay pwede ba daw natin bawasan ang funding at sponsorship sa larong basketball at idagdag na lang sa sport na boxing, gymnastics at swimming. Alam natin yung tatlo na yan ng nakaka-produce ng medalya hindi lang sa Olympics, sa ibang international competition kumpara sa basketball. So, ang sagot ko dyan, una, agree, well-funded ang basketball kumpara sa ibang sports at marami siyang sponsorship galing sa mga private groups katulad ng MVP, SMC at iba pang mga negosyante. Kaya sa kasikatan ng basketball, hindi maiwasang marami rin ang mag-i-sponsor sa kanya, lalo na sa ating Gilas Pilipinas. Pangalawa, huwag nating kalimutan na ang Gilas Pilipinas ay nag-gold medal sa Asian Games at dinominahan natin ang basketball sa SEA Games. At syempre yung FIBA Asia kung saan isa tayo sa mga pinakamalakas na basketball sa Asia. At masasabi din natin yung basketball, lalo na yung ating national team, ay competitive. At hindi rin siya, yes, alam natin na hindi natin kayang Olympics, pero why not, no ba? At pangatlo, number 1 ang basketball sa Pilipinas at isa sa pinaka-popular sport sa ating bansa. Maraming bata, mga lalaki o babae ang naglalaro nito. At kung saan makikita mo naglalaro ng basketball. Agree, wala tayong chance ang basketball natin sa Olympics. Pero why not, 'di ba? Hindi naman masama ang mangarap. Sasagot niya na pwede ba natin bawasan ang pondo at sponsorship sa larong basketball at itunto na lang daw sa ibang sports na nakaka-produce ng medals. Agree ba ako? Disagree? Para sa akin, disagree ako. Hindi naman kailangan bawasan yung funding o sponsorship. Halimbawa dyan sa private sector, si MVP, hindi naman basketball yung sinusuportahan niya. Nakita ko may mga ibang sports din siya sinusuportahan gaya ng boxing, ngayon gymnastics at iba pang sports. Isa pang halimbawa dyan si Sir Manny Pacquiao, si Idol, di ba? Hindi naman basketball yan. Syempre boxingero din siya. Sinusuportahan din niya yung larong boxing at iba pang sports gaya ng chess, volleyball, pati nga football. Kaya hindi na kailangan bawasan yung pondo sa private sector. Pwede siguro sa gobyerno, no? At pwede rin sa gobyerno walang problema ang basketball kasi well funded naman dyan sa private sector at marami ding sumusuporta dyan. Siguro pwede niya i-blame yung mga gobyerno, politiko o mga barangay o SK officials kasi nagsusponsor sila puro basketball. Alam naman natin most popular sport yan sa Pilipinas at marami yung sumasakay dyan, pati mga politiko. Dito nga sa amin sa barangay may paliga sila basketball. So wala kang makikita na football dito, puro basketball lang talaga. Meron din volleyball. So lalo ng mga girls dyan na mahilig sa volleyball. Yan. At meron mga schools dyan na di lang basketball, meron din sila mga volleyball at iba't ibang sports, no? Lalo na yun sa private school gaya ng Ateneo. Meron din sila mga swimming, yung mga well-funded na schools na may mga sports, no? Lalo na yung mga taekwondo, yan, ganyan. At wag nating kalimutan na every year yan palarong pambansa
Meron din mga competition dyan sa mga schools, no? Hindi lang basketball, meron din mga gymnastics, no? Tingnan mo si Carlos Yulo, 'di ba? Galing sa palarong pambansa. Yan, 'di ba? Pwede niya i-blame yung mga politiko. Syempre, yung mga politiko natin, yan, paliga, 'di ba? Nag-organize sila ng mga paliga, ayan, project sila ng mga basketball court, yan. So, hindi na dapat bawasan yung sponsorship sa mga private sector. Kasi sila MVP, sila SMC, hindi naman basketball sinusuporta nila, kundi lahat ng sports, no? So, tignan nyo si MVP, 'di ba? Full support siya sa mga atleta natin. So, proud ako sa kanya, 'di ba? So, yan po ang reaction ko tungkol sa tweet ni Miss Agot Isidro. So, hanggat dito na lang tayo, guys, at kita-kits sa next video. Good night.